Hi, good morning sa inyong lahat. Alam niyo ba kung nasaan ako ngayon? Nasa sementeryo ako. Anong naisip niyo kapag nandito kayo sa sementeryo? Di ba ito? Nakikita niyo ba? Nababasa niyo yung hawak ko? Death. Tama. You read it right. For the wages of sin is death. So, bakit mayroong kamatayan? Dahil sa kasalanan. Yun ang kabayaran. Yun ay yung sinasabi ng Romans chapter 6 verse 23 mula sa banal na kasulatan. So, ang bad news, dahil lahat tayo ay nagkasala, lahat tayo ay magbabayad ng kasalanan. Tama? Sapagat yun ang kabayaran ng kasalanan, kaya kung bakit may kamatayan. Subalit meron akong good news para sa inyo. Nais kong tignan ninyo ito. Ito yung kaninang pinakita ko, death, at nais kong baliktarin. Ito ay ang buhay. Ito ang regalo ng Diyos sa ating lahat sa pamamagitan ni Jesucristo. Yes, totoo. Ang bad news ay lahat tayo ay kailangan magbayad ng kasalanan. Subalit, dahil sa pag-ibig ng Diyos at habag niya, binigay niya ang kanyang bugtong na anak na walang iba kundi si Jesucristo, upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, o tinatawag na kaligtasan. So, kaibigan, nais kong sabihin sa iyo na mahal ka ng Diyos. Ayaw kanyang mapahamak, ayaw niyang mahiwalay ka sa Diyos ng walang hanggan at matungo sa kapahamakan. Yun ang tinatawag na kamatayang espiritual. Maliban sa kamatayang pisikal, ay may tinatawag na kamatayang espiritual, ang walang hanggang pagkakahiwalay sa Diyos. Ayaw ng Diyos na mangyari yun sa iyo. Kaya nga, ibinigay niya ang kanyang anak upang mamatay sa krus, upang mabayaran ang iyong mga kasalanan. So yan ang good news, dahil importante ka sa Diyos. Mahal na mahal ka niya. Kaya nga ngayong hihilingin ko sa iyo, since namatay na siya sa krus, hindi ka na dapat magbayad ng kasalanan. Nais kong hilingin na lumapit ka sa kanya. Meron tatlong mahalagang bagay na kailangan mo na lang gawin kung gusto mo makamtan ang buhay na walang hanggan. Una, pagsisihan ang iyong mga kasalanan. Aminin. Tanggapin mo na ikaw ay nagkasala sa harapan ng Diyos. Pangalawa, maniwala ka. Believe na si Jesucristo na ang namatay sa krus upang bayaran ang iyong mga kasalanan. At pangatlo, buksan mo ang iyong puso at anyayahan mo siya. Kilalanin mo siya, si Jesus, bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas. Maniwala ka na siya na yung namatay sa krus para bayaran ang iyong kasalanan at muli siyang nabuhay upang ikaw ay magkaroon ng pag-asa. So kaibigan, hihilingin ko sa iyo na ikaw ay lumapit sa Kanya sa isang simpleng panalangin. Gawin mo ito, tutulungan kita. Sabihin mo to, yumuko ka at sabihin mo ng taos-puso at may pananalig. Sabihin mo sa Kanya, Panginoon, ako'y nagpapakumbaba. Inaamin ko na ako'y nagkasala laban sa iyo. Pinagsisisihan ko na ang lahat ng aking mga kasalanan. At ako'y naniniwala na ikaw ay namatay sa krus upang ako ay tubusin sa lahat ng aking mga kasalanan. Binubuksan ko ngayon ang aking puso. Tinatanggap kita, Jesus. Kinikilala kita bilang aking Panginoon at sarili kong tagapagligtas.
ikaw na ang maghari sa aking buhay simula ngayon. Maraming salamat po. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, kung ginawa mo yung panalangin yan ng buong puso, ang sabi ng Diyos, ikaw ngayon ay tinanggap niya na bilang tunay niyang anak. Wow! Isang personal na relasyon sa Diyos ang nagkaroon ka. At higit sa lahat, yung pinangako niya ng sino mang nananalig sa Panginoon ay may buhay na walang hanggan na. So, nais kitang i-congrats. Alam ko na ngayon ay ikaw ay masaya. So, kaibigan, hinihiling ko sa iyo na ang bagong buhay na tinanggap mo ay pangalagaan mo at pahalagahan mo sa pamamagitan ng patuloy na pagbabasa ng Biblia. Basahin mo ang salita ng Diyos. At pangalawa, lagi kang manalangin sa Panginoon upang ang iyong relasyon sa Kanya ay lumago at magpatuloy. So God bless you sa iyo. Sumayo ang kapayapaan at pagpalain ka ng Panginoon. Bye-bye.